Hello mga kababayan. Ito po ang simbahan ng Saint Bernadette Church dito sa Paris, France. Ang simbahan ng mga Pilipino. Dati, tuwing ganitong oras mga kababayan, ang simbahang ito ay puno ng tao at makikita nyo napakaraming mga vendor dito sa paligid dahil sa bumibili ang mga taong nagsisimbang gabi rito. Pero ngayon makikita ninyo walang tao at talagang napakalaking pagbabago po. Dati-dati ito'y puno ng tao, maraming nagtitinda rito sa paligid, pero ngayon po makikita ninyo, ayan wala pong katao-tao. At mamaya po ay gaganapin na naman ang ikasyam na gabi ng simbang gabi dito sa Paris. At titingnan po natin kung ilan ang magsisimba sa araw na ito. Yun lamang po at tutukan nyo ako at sundan ang aking mga video coverage ng mga kaganapan dito sa Paris, France. Ito po ang inyong lingkod, Leo Mojica, LNM TV official dito sa Paris, France. Sa inyong lahat, nasa huling gabi na po tayo ng ating simbang gabi. At bilang isang sambayanan ng Diyos na mapagmahal, inaanyayahan po tayong manalangin bilang kanyang bayan. Kaya nga po, kasama ng ating mga personal na panalangin, alalahanin po natin ang mga panalangin ng bawat isa. Para sa pasasalamat ni Bonnie Pito Jr. at Elena Pito para sa kanilang ika-7 taon na anibersaryo. At Maybelline Cabarlo para rin po sa personal intervention ni Maria Luisa Ram para sa kanyang kagalingan, Justin Rivera at Chris Maninting. At para po sa kapayapaan ng kaluluwa ni Agrippina. Ang sponsor po natin sa gabing ito ay ang CFC Global All Ministries. Sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhan. Nasa kurban ng kasamaan at kamatayan. Kaisa rin ng mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan, at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayon, nasisilayan na natin ang unang sikat ng bukang liwayway, lubusang ganap ang ating pagdiriwang, sapagkat tunay ng sumilay na ang ating Panginoon, ang ating kaligtasan. Makakasama po natin sa gabi ito ang ating rector na si Father Leo Balaguer at ang ating pumutigo na si Reverend Elpidio Cayo. Pagsitayin po ang
Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pag-ibig. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lukha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang mo aking kaburihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalululok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin kami. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalataya siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang lumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa Diyos. Pinalak ni David na magtayo ng tahanan, isang templong paglalagapan ng atin. Subalit, pinika ng Diyos na siya ay magtatayo ng tahanan para kay David na nangangahulugan na walang hanggang pag-aari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila ngayon. Wala nang aalipin sa kanila tulad ng una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanhin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay
mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salmong unan ang ating pong itutugon, pag-ibig mo'y walang maling ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaling, ang satwit-win ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maling ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isasalahin mo'y laging mag-ahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo walang maling ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging mag-ahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Magsitayo po ang Aleluya, aleluya. Sinag ng mukhang liwalway at araw ng kaligtasan. Halina't kami tanglawan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang habagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa muling po magandang gabi sa kanilang lahat. Ilan po ba ang mag-graduate ngayong gabi? Sino pang nakakompleto ng siyam na gabi? So yung inyong mga diploma, hingin nyo kay Nanay Pina. Hindi po ito galing sa recto. Tapos na kayo ng grade 1. Next year grade 2 na po. Congratulations! Yung iba sa atin may mga panata na kapag nakakompleto ng siyam na gabi, yung hinihingi daw na prayers ay bibigay ng Panginoon. Well,
If it's for your goodness, if it's for your good, talagang ibibigay ng Panginoon, expect the best from God. Subalit ang masama nito, na kung tayo'y nagpapanata na makapagsyam na gabi tuwing Misa de Gallo, subalit hindi tayo nagsisimba ng linggo, walang saysay ating pagpapanata. Sapagkat Sunday obligation, Sunday Mass is more important because Sunday is the day of the Lord. So kahit wala kang panata ng siyam na gabi, kung ikaw ay nagsisimba every Sunday, that's not better. Ang ating binasang ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ito yung tinatawag na Canticle of Zechariah, or otherwise known as the Benedictus, awit ni Zacarias. Noong nakaraang 2 gabi o 3 gabi, we also read the Canticle of Mary na tinatawag natin Magnificat. A canticle is a song, and since it is a song, it has to be sung. Sa seminaryo, dinadasal ito every day. In the morning, when we say our morning prayer, we pray the Benedictus. And in the evening, we pray the Magnificat. Araw-araw po ito. Kaya nga po, yung mga seminarista, high school pa lamang ay memorize na yung Magnificat at saka yung Benedictus. Naalala ko noon, nung college kami, in our speech class, we have to master and memorize a piece. Yung aking classmate, kasi high school pa lang, memorize na yung Benedictus, he portrayed the Benedictus dun sa speech class namin. Hindi niya inaakala na yung aming teacher ay dating madre. Kaya alam din pala ng madre yung kanyang memorize. Dapat i-memorize na piece, subalit hindi na siya nag-memorize kasi memorize niya dati yung Benedictus. Kaya nagtawa na lang po sa klase kasi lahat pala alam yung piece na yun. At this stage of life, si Zacarias po ay umawit ng maligayang awit. Meron tayong kataga. Inawit ito ng yung band na Abba. What would life be without a song? Sa inyong estado sa buhay ngayon, ano po ba ang inyong awit na kinakanta? O ano ang inyong team song? Si Zacarias, sa edad na ito ay matanda na, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Meron daw na mag-asawa na nung ikinasal pa lang sila, in the first 5 years ng kanilang pagsasama, mas maligaya nagsasama. Kaya ang team song na mag-asawa ay lahat papuri. Kinakanta nila palagi, papuri sa Diyos, walhati sa Diyos. After 10 years ng pagsasamahan, iba na po yung team song na mag-asawa. Ano na kinakanta? Panginoon, maawa ka. After several years, nagbago na naman yung team song. Hindi na yung Panginoon maawa ka. Ano na kinakanta na mag-asawa? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. At this stage of our lives, ano yung kinakanta natin sa Panginoon? Si Zacarias patuloy pa rin na umaawit ng pagpapasalamat. Pagpapasalamat dahil sa ang Panginoon ay naalala niya ang kanyang promesa. God has always been faithful to His promises. Hindi niya pinabayaan ang kanyang sambayanan, ang Israel. At naganap ito. Ngayon, pinagpapasalamat ito ni Zacarias. The thanksgiving of Zacarias consists in this, na pinagpapasalamat niya sa Diyos yung mga pangyayari ito dahil nga ito'y galing sa Diyos. Kung minsan po, maraming mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos, subalit nakakalimutan natin magpasalamat sa Kanya. Bagkos ay pinapasalamatan natin yung ating sarili. Kaya nga kung meron tayong achievement, ipinagmamalaki pa natin
dahil sa akin nangyari ito. Dahil sa akin nangyari yung ganyan. Eh kung wala sa akin, wala ka dyan sa kinalalagyan mo. Mga kapatid, kaya nga po, maganda na sa Pilipinas, at least, meron bang nag-propose noon na bill at inaprobahan na yung mga politiko ay bawal nang maglagay ng mga lapida sa mga projects nila. Kasi noon po, nung nandun pa ako sa Pilipinas, sa aming probinsya, bawat waiting shed ay may pangalan ng congressman. Through the effort of congressman, this and this, so and so. Na para bang sinasabi na kung wala siya, walang waiting shed, walang proyekto, hindi naman sa kanya yun, hindi naman yung pera yun. Pera ng sangkayan. Buhay na buhay pa, meron ng lapida. Lahat ng mga waiting shed, may pangalan niya. Pinapasalamatan yung kanyang sarili at hindi ang Diyos. That's the first one. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na patuloy na ibinibigay niya sa atin. Kaya nga, this Benedictus is a song of praise and of thanksgiving. Pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos. That's the first part of the Benedictus. And the second part consists in the identity and mission of John the Baptist. Sabi ni Juan Bautista, sabi ni Zacarias sa kanyang anak na si Juan Bautista, "And you, my child, shall be called the prophet of the Most High." Si Juan Bautista ay propeta hindi para sa kanya, subalit para sa anak ng Diyos na walang iba kundi si Yesu Kristo. Prophet of the Most High. Naging ang propeta in reference to Jesus Christ. Kung wala si Kristo, hindi ka propeta. Ngayon, palagi kong inuulit sa inyo na yung identity natin, yung mission natin as Christians is that we follow Christ. Ito po yung pinaka-definition ng Kristiyano. Christian is a follower of Christ. Sa salitang Kristiyano, nauna yung salitang Christ. And the three remaining letters, I-A-N, Christian. Kapag inalis yung Christ sa Christian, matitira tatlong letters na lang, I-A-N. Ibig sabihin, if we remove Christ from the word Christian, I-A-N means I am nothing. Without Christ, we are nothing. Without Christ, Christian is nothing. Ang buhay natin should always be in reference to Christ. Katulad ni Juan Bautista, siya ay naglingkod kay Kristo, naglingkod sa Diyos. Kaya po, katulad ni Juan Bautista, tayo rin sana ay makapagsabi, I must decrease while Jesus Christ must increase. In reference to John the Baptist, Zechariah also said, dahil sa iyo, magkakaroon ang mga tao ng knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Kaya nga po, di ba si Juan Bautista, bago dumating si Kristo, siya ay nagtatawag sa mga tao, repent, believe, the baptism of repentance and of conversion, the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. Kaya po, kung ano man ang estado natin sa ating buhay, ano man ang ating profesyon, sinasabi sa ating Juan Bautista, remain in your profession. Kung ano yung trabaho mo, manatili ka sa iyong trabaho, sa iyong profesyon. Huwag mo nang papalitan ang iyong trabaho. Subalit, ikaw ay magpakabuti. Ibig sabihin, kung ikaw ay doktor, huwag kang maniningil ng sobra sa iyong mga kliyente. Kung ikaw ay sundalo, do not extort money from the people. Kung ikaw ay abogado, huwag mong gagawin mali yung tama at yung tama ay gawin mong mali. Remain in your profession, but do
good. Knowledge of salvation through the forgiveness of sins. Conversion, renewal. And lastly, sabi ni Zacarias, you, my child, should guide the people to the way of peace. Magkakaroon lang ito ng kaliwanagan sa ngayong panahon if we have a knowledge or vision of who we are and what the church is. Sapagkat yung simbahan, siya yung itinalaga ni Kristo. Magkakaroon tayo ng kapayapaan kung alam natin ang role natin dito sa simbahan. Ang dami po mga ministries sa loob ng simbahan. At saka kung ano yung kakayahan natin, doon tayo mag-contribute sa simbahan towards the way of peace. Kung walang kapayapaan, magulo po ang sanlibutan, magulo ang tahanan, magulo din yung simbahan. Each of us is tasked to prepare ourselves for the way of peace, to contribute something for the church. Kaya kung ano yung talento natin, ibabagay natin sa kung anong ministry, dapat tayo maglingkod. So yung mga choir natin, napaganda yung mga boses, patuloy silang pumahangin. Yung mga magaling magbasa, nandito sa ating ministry ng lectors and commentators. Ang dami pong mga ministry na dapat natin tulungan para mabuo yung simbahan towards the way of peace. Kaya po, hindi dapat nag-uunahan. We should not compare our gifts, our talents with others. Katulad po ng, naalala ko naman po ng isang kwento tungkol sa different parts of the body. If we compare the church to our body has different parts, and the church has different ministries. Isang araw daw po, yung mga parts ng body ay nagpaligsahan. Nagpaligsahan sila at gusto nilang malaman kung sino ang part ng body ang pinakamagaling, ang pinakamahalaga, ang pinakam-importante. Sabi ng mata. Alam niyo, sa lahat ng parte ng katawan, ako ang pinakamahalaga. Sabi naman ng iba, bakit? Kasi kung walang mata, hindi makakakita, madilim ang mundo. Tama nga naman siya. Subalit hindi po nagpatalo yung ilong. Sabi ng ilong, hindi ikaw ang pinakamahalaga. Ako ang pinakamahalaga. Sabi naman ng ibang parts ng body, bakit ikaw naman ang pinagmamalaki mo yung sarili? Sabi ng ilong, if I close the door of my nostrils, mamamatay tayong lahat. Hindi makakahinga lahat patay. Lahat nagpaligsahan. Isa na lang ang nakitira. The most humble part of the body. Ano po yun? Yung puwet. Nahiya nga siya magsalita kasi siya ay puwet. Ano ang kanyang pagmamalaki? Subalit, ito ngayon yung puwet. Sabi niya, isasara ko ang aking puwerta. Tingnan natin kung sa isang linggo, anong mangyayari. Kung hindi ka makapagtae, anong mangyayari sa iyo. Learn to appreciate one another. Towards the way of peace. Lahat ng different parts of the body may function. Lahat ng ministry sa simbahan may function. Lahat mahalaga. Lahat may ginagawa. We work towards building a culture of peace, a culture of unity. At mangyari lang ito if we have a complete vision of what the church is and of who we are. At the stage in life, if a canticle is a song that needs to be sung, ano yung ating kinakanta? Pagpapasalamat,
magkaawa o ano. Naway ang ating buhay ay mapuno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nakakalimot. Sumasampalataya ko sa Diyos Diyos. sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanakot sa kinaroroonan ng mga yumaong. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalululog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nakamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa nalalangit na pagsilang ng panubos, lumulong tayo sa Ama upang pagkalooban niya tayo ng mga biyaya na bumukal sa kanyang mabuting kalooban. Ang ating itutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, buksain mo ang takot, pagkamuhi, kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, taklawang ng iyong liwanag at karunungan ng mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyan lakas sa mga nanghihina, pasiglahin ng mga nagdadalanghati at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mag-anak, ang mga mahal sa buhay, habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, nakayin mo ang mga namayapa naming kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan natin ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Lulugan mo ng galak ang aming mga puso upang sa aming panalangin matanggap namin ng buong silang ang iyong dakilang anak na si Jesucristo, naming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong kamay sa kapurihan niya at kadahanan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin na kahatid sa iyong dambahan ay pabanalin gawa ng paglukob ng banal na Espiritu na puso sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumayin ang Panginoon. Sumayin. Itaas ang Diyos ang inyong puso at diwa. Tinahasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanangkan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahan sa Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan. Ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananamig at nananamig lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsusinawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kadakilaan. Kami nagbubuhi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nabarin ito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kalooban upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Bago niya pinagkisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang inang. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kain. Ito ang aking katawan na ihahandog sa iyo. Gayon din naman, tumatapos sa hapon. Hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bakit at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming pagsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mamunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingatan mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Michelle na aming Obispo at ng tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nanunan na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloy din sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindakatin ng lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na
mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng pagtutulog sa iyo, may pag-iwang daw namin ang pagpupuri sa ikakarangalan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin ng Diyos, ipahayag natin ng lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang anak mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahaman, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan mo sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pag-ibig ni Kristo, ibahagi natin ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, galing sa Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang pingin. Panginoon, ito ang pagkakas pagpapalugin sa iyo, kunin sa iyo sa tama-tama ang pagkakalina.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pagundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginubrita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po ang lahat para sa maikling paalala. Pasalamatan po natin ang sponsor natin ngayong gabi, ang CFC Global All Ministries. Pasalamatan po natin ang ating choir, ang CMU Family Youth. Bukas po, ang pinakihihintay natin, ang ating pong Christmas Eve Mass. Ang sponsor po ay ang mga lay ministers at tabernacs. Ang choir po ay ang PCM Family Youth. Sa ganap na alas 8 po ng gabi dahil walang curfew. Pero po, hindi po tayo pwedeng pumasok dito ng maaga o pumunta ng maaga dahil may gagamit po na transit na hanggang 7:30 po sila dito. So, hintayin po natin silang matapos muna makalabas lahat bago po tayo pumasok. At sa December 25 po, dalawa po ang ating misa. Sa ganap na, kalahati ng hapon at ikalima ng hapon. Ang sponsors po ay sa Cristana, St. Marshall's. Sa December 26, Sabado po, ang sponsors po, collectors at PCM Grand Choir. December 27, dalawa pong misa, Sunday, 3:30 at 5. Ang sponsors po ay MPC sa 3:30 at MFC PNP Marian sa 5 o'clock. At sa December 30 po, Wednesday, yung po natin, nabina po natin sa ganap na alas 5. At December 31, New Year's Eve, ang sponsors po ay ang lectors, commentators, and collectors. Ang choir po ay ang PCMU Family Youth. At ang misa po natin dahil may curfew ay sa ganap na alas 5:30 ng hapon. At sa January 1 po, Biyernes, ang sponsors po ay ang Philippine Community at dalawa po ang ating misa sa ganap may 3 kalahati at 5 ng hapon. Ang choir po ay ang PCM Grand Choir. Tayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyo po kayo lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya daw ang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin daw ang magpuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalag sa pagdating ng nagkatawang taong manlubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos.
Yun mga kababayan, isang mapagpalang araw na naman po, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Natapos na naman po ang ating banal na misa ngayon sa ikasyam na simbang gabi at napakarami po ang dumalo. Talagang hindi po dahilan ang COVID-19, ang pandemic at ang lamig upang ang mga tao ay makadalo sa banal na misa. Tunay nga po na tayong mga mananampalataya ay kinakailangan natin na matupad natin ang ating misyon para sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat po. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang aking channel, LNM TV, official dito. At paki-like and share, paki-pindot ang bell button upang ma-update po kayo sa lahat ng mga kaganapan na aking ipipicture dito sa aking channel. Maraming salamat po. Yun lamang po at maligayang Pasko, manigong bagong taon sa ating lahat.